Sa gitna ng abalang lungsod ng Makati, may isang BPO building na parang laging gising kahit 10 oras pa ito ng gabi. Doon nagsimula ang bagong buhay ni Renz, 23 years old, probinsyano mula sa Iloilo. Morenong may maamong muka, payat na pangangatawan at medyo mahihiyain, pero mabilis mapalagay ang loob kapag nakikilala na niya ang mga tao sa paligid niya. Lumuwas siya para makaramdam ng kalayaan na walang masyadong mga taong judgmental sa paligid niya. Sa unang araw pa lang niya sa trabaho, doon naman niya nakilala si Adrian, 27 years old. Chinito, mistiso, matangkad at palaging nakapustura. At oo, siya ang tipo ng lalaking mapapalingon ka kapag nakasalubong mo sa isang mall. Dito na nga magsisimula ang bagong yugto ng buhay ni Renz sa bagong mundo na pinili niya. Excuse me, may naka-station ba dito? Wala pa naman naka-station dyan. Kaya pwede ka dyan. By the way, ako nga pala si Adrian. Kung dyan ka mag-station, ako yung magiging seatmate mo for next 2 weeks, I think. Renz pare, first job ko talaga to. Actually, first time ko rin sa ganitong industry. Wow, first timer newbie. Kaya pala parang fresh na fresh ka Bagong salta ka rin dito sa Maynila. Oo, kadarating ko lang galing Iloilo. Kinakabahan nga ako kasi baka di ako matanggap eh. Pero ayun, nakachamba na makapasok dito. Naku ba, hindi lang tsamba yun bro. Alam mo dito, may bali-balita na madalas daw pag may itsura ka, mabilis ka makakapasok dito. Alam mo na yung ibig sabihin. Hoy, ka ba hindi Baka ikaw yun. Well, ako, sabihin ko ng totoo, guilty ako dyan. Pero ikaw huwag ka magpaka-humble. Sigurado ako may nakapansin sa'yo sa HR. Aminin mo na. Tayo-tayo lang naman nandito Hala, hindi naman sa ganun. Sige, deny mo pa. Pero tandaan mo to sa floor na to, mabilis kumalat ang chismis. Baka nga bukas, buong team alam na ang pangalan mo. Lalo na, guwapings ka pa. Yung ganyan mga klaseng newbie ang tinatarget ng mga tenure dito. Ganun? Grabe pala dito, no? Parang mga high school pa rin. Oo. Pero dito may overtime pay at mas maraming kape, hindi tulad ng high school tayo. Ayun! Basta usapang kape, gawa ko lagi dyan. Halika, tara. May 30 minutes pa naman tayo bago mag-start yung shift natin. Break muna tayo ng saglit. I'll show you the best spot dito sa building. Hindi ba bawal makipag-close kagad sa trainer? Trainer na pinagsasabi mo dyan. Mukha ba akong trainer? For your information, hindi ako trainer dito. Katulad mo lang din ako. Tenured nga lang. At pogi na rin. Joke lang. Loko-loko ka talaga. O sige. Mabilis ang break lang bago mag-start ang shift natin. Sa BPO, hindi lang ang trabaho ang matututunan mo. Kasama na rin dyan ang pulso ng opisina, chismis, at kung sino-sino ang malalapit sa isa't isa. Sa unang break ni Renz kasama si Adrian, hindi niya alam kung simpleng yaya lang ito o simula ng kung anong kakaiba. Hindi rin sanay si Renz na may lalaking ganito kakomportable sa kanya, lalo na't halos kakikilala lang nila. Pero sa mga kilos ni Adrian, parang may kilig na nahahalo sa bawat biro niya.
Bakit mo naman ako dito dinala? Mukha ba akong nagyuyusi? Naku ba, relax ka lang. Ito naman masyadong OA. Dito kasi yung pinakamagandang view. Ayan, kita mo yung buong Makati dito. Ayan o, tingnan mo. Wow. Oo nga ano. Ano kasi sa probinsya kasi namin, puro bundok at palayan ang nakikita ako. Ngayon, ayun tingnan mo. Puro ilaw at building lang yung natatanaw ko dito. So, ilang araw ko pa lang dito sa Maynila? 3 araw pa lang. Medyo, alam mo na, naangapa pa. Sa mga bago nakakasalamuha ko, pati na rin dito sa trabaho. Sa totoo lang, nababaguhan pa nga ako eh. Iba dito. Ibang-iba dun sa probinsya namin. Kaya pala ganun yung approach mo sa akin kanina. Parang, alam mo na, nakakatawa ka. Tapos, napapansin ko tahimik ka, hindi ka masyado nakikipag-usap sa ibang tao. Hindi ka ba sanay sa maraming tao? Oo na hindi. Kasi sa lugar naman namin, lahat kilala ko. Kaya medyo sanay din naman. Pero ayaw ko lang yung lahat may opinion sa'yo. Parang kahit anong gawin mo, may masasabi sila. Alam mo na yung ibig kong sabihin. Yun lang yung iniiwasan ko. Totoo naman yan, kaya gets kita. Kaya ka ba lumuwas dahil para makawala sa tingin ng iba, para makalayo ka sa mga taong katulad nila, yung mga judgmental? Partly. At saka gusto ko lang din ma-experience maging independent. Yun, ganun. Well, you're in a right place. Walang masyadong judgmental dito, bro. Wala masyadong paki yung mga tao dito, sa totoo lang. Kahit maglakad ka nga sa Ayala na nakapajama, wala silang pakialam. Sana nga ganun lagi, ano? Ganun dito. Lalo na kapag may tropa ka. What do you mean tropa? Tropa, as in tropa, kabarkada. Kainuman, katagayan, ganun. Kaya ako, pwede mo ako maging tropa. Maraming salamat Pero kung ako sa'yo, hindi ko gagawin yan kasi hindi mo pa ako masyadong kilala. Di simula ngayon, kikilalanin kita. Sa isang BPO, mabilis kumalat ang balita. Minsan kahit simpleng sabay lang mag-break, may meaning na sa mga mata ng iba. Hindi pa man nakakaisang linggo si Renz sa Makati. Napapansin na siya sa floor. Hindi lang dahil sa probinsyano niyang charm, kundi dahil sa closeness niya kay Adrian. Para kay Renz, simpleng kabaitan lang yun ni Adrian. Pero para sa ibang mata, may something na daw. At syempre sa opisina, kapag nagsimula na ang bulungan, mahirap na itong pigilan. Doon pala nagkamali si Adrian ng akala na akala niya ay kakaiba sa Makati. Siya pa yung bago? Yung laging kasama ni Adrian sa break, di ba? Oo, ang sabi ni Mike, nakita niya daw kagabi pagkasabay pa umuwi. Ganun? Close ka agad kahit wala pang 1 buwan dito. Uy, nandito ka lang pala. Uy, masarap yung cinnamon roll dito Gusto mo tikman? Sige lang. Parang wala ka naman sa mood ngayon. Ano ba nangyari? Wala naman. Medyo pagod lang siguro tapos antok. Uy, hindi nga. Well, narinig ko kasi kanina may mga nagbubulong-bulungan tungkol sa atin. Uy, ano ngayon? Normal lang naman yun, di ba? Lalo na sa ganitong industry. Adrian, siguro sa'yo normal yun. Pero sa akin, hindi talaga ako sanay Renz, ano ka ba? Wala ka na sa probinsya nyo, kaya masanay ka na. Kasi naman Adrian, ayokong maisipin sila na, alam mo na. Kahit wala naman. Kung wala naman, di wala. Pero kung meron, di ba ano namang masama? Wala nga. Siguro. O di ba? Relax ka lang dyan. Basta ako wala akong pakialam sa sinasabi ng iba dyan. Mga inggit lang yung mga yan. Kung minsan kahit gusto mong maging totoo sa sarili mo,
Natatalo ka ng takot sa opinyon ng iba. Para kay Renz, mas mabigat pa rin ang boses ng mga taong nasa paligid kaysa sa sariling damdamin. Kaya isang linggo matapos kumalat ang mga bulong-bulungan na yon, napansin ni Adrian na unti-unti nang lumalayo sa kanya si Renz. Hindi na ito sumasabay sa break. Wala nang kwentuhan sa training room. Parang naging normal na lang ang lahat. Naging normal silang magkakilala pagdating sa floor. Hoy, hinanap kita sa pantry, wala ka dun. Di ba sabay naman tayo nagbe-break dati? Marami lang kasi akong ginawa, kaya nauna na ako mag-break sa'yo. At saka sa training natin. Alam ko naman pareho tayo ng schedule tapos hindi mo ako inintay. Adrian, sa totoo lang aminin ko, gusto ko muna mag-isip at mag-isa. Ayaw ko muna makita nilang magkasama tayo lagi. Teka nga, sabihin mo nga may nagawa ba ako? Wala. Wala naman. Basta, Bakit parang iniiwasan mo ko? kasi nga, ayoko ma-involve sa kung ano mang iniisip ng mga tao. Bago lang ako dito. Ayoko masira kagad yung imahe ko. Anong imaheng pinagsasabi mo dyan? So ang ibig mong sabihin na ako yung nagpapasama sa imahe mo, ganun? Hindi naman sa ganon. Pero gets mo na yun. Sa probinsya kasi, maliit lang yung mundo ko. Dito lang ako nakakahanap ng chance na magsimula ulit. Kaya sana naman intindihin mo ko. Renz naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo kontrolado kung anong iisipin ng tao? Kaya bakit pag-aaksayan mo sila ng oras na pansinin? Hinggit lang yung mga yun. Bakit kasi napaka-big deal sa'yo ng mga chismosa na yun? Adrian, intindihin mo naman ako. Bagong mundo ko to. Ayoko masira kaagad. Kaya pasensya na. Kailangan ko lang talaga gawin to. Sa BPO, hindi mawawala ang biglaang changes sa schedule. Isang gabi dahil sa system outage, napilitan ang buong team na mag-overtime para maghabol ng calls. At dahil limitado ang mga available workstation, napaupo si Renz at Adrian sa isang maliit na cubicle. Para sa 2 linggong halos walang kibuan at iwasan, awkward ito para sa kanilang dalawa. Hindi mo pa rin ako kinakausap. Pasensya ka na, busy lang talaga ako. Busy ka pa rin kahit pareho tayong trap dito sa cubicle na to. Trap nga pala tayo dito. Alam mo, Renz, kung may nasabi o nagawa ko dati na nakasama sa'yo, sabihin mo na lang ng diretso. Hindi yung ganito tayo na nag-iiwasan. Ang hirap kaya. Wala ka namang ginawa na masama sa akin. Desisyon ko yon. Di ba sabi ko nga sa'yo, umalis ako sa amin para makapagsimula uli at umiwas sa mga taong judgmental. So, ayaw mo na ako makita, ganun ba? Hindi naman sa ganun. So gusto mo pa rin ako makita at makakausap. Adrian naman, huwag mo nga ako pag-isipin ngayon. Alam mo namang busy-busy tayo dito. Hindi na nga tayo magkanda-ugaga dito eh. Tapos ganyan ka pa. Hindi kita pinag-iisip. Namimiss lang talaga kita kausap. Adrian, sanay ako sa probinsya na kailangan kong itago ang sarili ko. Ang totoong ako para hindi ako mahusgahan. Lumuwas ako dito dahil iniisip ko na baka maging okay ako dito. Pero nung narinig ko yung mga bulong-bulungan na yun, aminin ko bumalik yung takot ko. Renz, paulit-ulit ba tayo dito? Okay, sasabihin ko ulit ito. Wala tayong kontrol sa bibig ng ibang tao. Pero may control tayo kung magiging masaya tayo o hindi. Kung papakinggan mo sila, wala mangyayari sa'yo. Yan, ganyan ang nangyayari sa'yo, yan. Nagiging praning ka. Tapos aalis ka uli para lumipat sa ibang lugar tapos ganun uli. Hindi na natin maalis sa buhay natin yung mga ganyang klaseng tao kaya masanay ka na. Huwag mo na lang silang pansinin at piliin mo kung anong magpapasaya sa'yo. Ayaw ko lang kasi ng gulo.
Gusto ko ng tahimik na buhay. Pero minsan sa buhay mo, okay din na mag-take ng risk para sa ikasasaya mo. Pagkatapos na mahabang shift at unexpected overtime, halos wala ng tao sa building. Tahimik ng floor at tanging tunog ng aircon at may hinang tawanan lang ni Renz at Adrian ang maririnig habang nag-aayos ng gamit. At dahil sa pag-uusap na yon, parang kahit papaano ay naging magaan muli kay Renz ang lahat. Na-realize niya na may point naman pala si Adrian sa mga sinabi nito. Ay, parang pang isang linggo yung shift natin na yun, nakaka-stress. Ay, sakit sa likod. Oo nga eh. Pero maraming salamat ah. Hindi ko na feel yung pagod sa stressful na shift na yun. Bakit? Stress ba akong kausap? Baliw, hindi ikaw yung tinutukoy ko. Gawa yung comprehension mo, bumababa na naman ah. Kakapin mo yan eh. Alam mo ngayon ko lang napatunayan, hindi talaga ibinibigay ni God ang lahat sa isang tao. Uy, compliment ba yun? Well, depende sa'yo. Ano, gusto mo diretsuhin kita? Siguro wag na lang. Uy, sakto ay na elevator oh. Oh, makakauwi na rin. Pindutin mo yung ground floor, wag yung basement. Baka naman doon tayo uli mapunta. Oh, boss, eto na. Alam mo, Renz, hindi ko pa alam kung ano pang pumipigil sa'yo para magsabi ka ng totoong nararamdaman mo. Siguro, natatakot lang ako na baka magbago ang lahat pag inamin ko ang lahat, yun. Minsan kasi matuto kang sumugal. Paano mo malalaman kung di mo susubukan? Pero Adrian, maraming salamat kasi hindi mo ako iniwan o sinukuan nung time na iniwasan kita dahil may conflict ako sa sarili ko. Kasi naiintindihan kita. At paulit-ulit kong sasabihin sa'yo na kahit anong mangyari, nandito lang lagi ako. Tatandaan mo yan. Pagkatapos ng ilang buwan sa BPO na yon, marami na ring nagbago sa buhay ni Renz at Adrian. Hindi na lang sila basta seatmate lang o magkatrabaho sa break. Ngayon ay magkasama na silang umuuwi sa isang bahay. Sa opisina, open na sila sa mga pinaka-close na kaibigan tungkol sa relasyon nila at tanggap naman ito ng mga nakakaalam ng status nila. Para kay Renz, malaking hakbang iyon mula sa pagiging takot sa opinyon ng iba hanggang sa pagtanggap ng taong talagang hindi mag-judge at mamahalin ka kung sino ka. Alam mo dati, hindi ko talaga akalain na darating yung araw na magluluto ako ng sinigang para sa partner ko. Talaga, partner ha? Level up na talagang title ko sa'yo. Dati seatmate lang yun. Oo naman at proud akong sasabihin yun sa'yo. Wala na akong pake sa mga iniisip ng iba. Basta masaya tayo na magkasama ngayon. Wait. Naalala mo nung iniiwasan mo pa ako? Oo naman. At hindi ko talaga makakalimutan yun. Nung mga time na yun, na-realize ko na ang dami ko palang sinayang na oras. Eh ngayon, anong iniisip mo? Ngayon, gusto kong sulitin lahat ng oras na syempre, kasama ka. Alam mo bang yan din ang tumatakbo sa isipan ko ngayon? Yan din ang gusto ko mangyari. At kahit di pa natin kaya sabihin sa pamilya mo ngayon ang status natin, wala naman sa akin yun. Ang mahalaga, ikaw, kasama kita ngayon at masaya tayong dalawa. Huwag ka mag-alala, darating din tayo doon. Pero ngayon, ang mahalaga, nandito ka at masaya tayong dalawa kaya sulitin na natin.
At doon nagtatapos ang kwento ni Renz at Adrian. 2 taong nagtagpo sa gitna ng ingay ng lungsod ng Makati at natutong magpatuloy sa buhay ng isa't isa kahit may takot na mahusgahan ng mga tao. Pero pinili nilang maging masaya kaysa manatiling nakatali sa opinyon ng iba. Ngayon ay open na sila sa kanilang mga kaibigan at masaya sa iisang bubong na tinatawag nilang tahanan. Ang tungkol sa kung paano sabihin ng pamilya nila, iyan ay kwento para sa tamang panahon. Ang mahalaga, sa puntong iyon, masaya silang dalawa. At sa bawat gising nila sa umaga, alam nilang tama ang naging desisyon nila na sumugal sa isa't isa. Sa mga taga-subaybay ko ay sana napasaya kayo ng kwento natin ngayon. Ito ang first time na gumawa ako ng isang fiction stories na mala-radio drama. So sana makahingi ako ng feedback sa inyo kung nagustuhan nyo ba. Dahil kung nagustuhan nyo ay ipagpapatuloy natin to kahit once a week. Kaya nakadepende po sa inyo kung ipagpapatuloy ko to. Sana po makahingi po ako sa inyo ng like at makapag-comment po kayo kung nagustuhan nyo talaga ang kwento natin ngayon. Kasi sample lang po ito. Marami pa tayong gagawin mga stories na fiction. Kasi pag fiction po madali lang po gumawa eh. Kasi third person narration naman po yun. Comment lang po kayo sa baba kung nagustuhan nyo po yung kwento. By the way, ako lang po lahat ng mga karakter dito. I-add nyo rin po ako sa Facebook ko, sa Dax Magno, at pakifollow na rin po ako sa Facebook page ko. Nandyan po sa screen yung mga information. At kung gusto nyo po mag-share ng inyong true confession, nandyan din po yung email ko. Diyan, makikita nyo sa screen sa pinakababa po. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please consider subscribing po sa YouTube channel natin at on na rin po yung notification ninyo para once na mag-upload ako ay manonotify kayo at kayong unang makarinig ng kwento natin. Once again, maraming salamat sa pagsuporta. Ito ang inyong Kuya Dax. Bye-bye!